Under Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution, malinaw, state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Basahin mo ulit. As may be defined by law. Ibig sabihin, hindi automatic ang pagbabawal ng political dynasties. Kailangan pa ng enabling law. At sino ang gagawa ng batas na yan? Hindi ang Kongreso. Ang Kongreso na karamihan ay galing sa political families ang inaasahang magpapasa ng batas na posibleng mag-limit sa sarili nila. Conflict of interest? Hindi lang conflict, structural contradiction. Sa House of Representatives, ilang beses nang may mga panukala laban sa political dynasties. May mga nagsulong nito tulad ni na Representative Edsel Lagman at iba pang reform advocate. Sa Senado, may mga panukala ring inahain over the years mula kina Senator Miriam Defensor Santiago noon hanggang kina Senator Kiko Pangilinan at iba pa. Pero ano ang nangyari? Hindi umaabot sa finish line. Nag-file, yes. Nag-hear, minsan. Naipasa? Never. Ngayon, i-contrast natin yan sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, RA 10742. Dito, hindi na nagdalawang isip ang batas. May malinaw na anti-political dynasty provision. Bawal tumakbo sa SK kung may kamag-anak sa hanggang second degree of consanguinity o affinity na incumbent elective official o candidate sa parehong lugar. Ibig sabihin, parents, nanay o tatay, bawal. Children, ang anak, bawal. Siblings o kapatid, bawal. Grandparents, grandchildren, lolo, lola, apo, bawal. In-laws, biyenan, bayaw, hipag, covered din yon. Kapag may ganitong relasyon ka sa isang incumbent o candidate sa inyong lugar, disqualified ka tumakbo sa SK. So malinaw, kaya naman pala gumawa ng anti-dynasty rule kung gugustuhin. At tanong ngayon, bakit hanggang sangguniang kabataan lang? Bakit sa youth level, kaya nating protektahan ang sistema laban sa concentration of power? Pero sa national at local positions, tikom ang bibig ng batas. Is it because SK is safe? Or because real power is somewhere else? And let's be honest, political dynasties are not just about family. They are about control of resources, control of narrative, control of elections. Kapag iisang apelyido ang umiikot, congressman, mayor, governor, hindi na simpleng public service yan. That's political consolidation. At kapag consolidated ang power, ang accountability nagiging optional. Kaya gaano ba kahalaga ang political dynasty law? Hindi ito simpleng reform. This is about leveling the playing field para yung anak ng ordinaryong Pilipino may laban. Para hindi umiikot ang posisyon sa isang bloodline. Para ang public office hindi nagiging family business. Pero hanggang walang enabling law, ang constitutional provision na yan, pangarap lang. And here's the uncomfortable truth. The Constitution already spoke. The problem is not silence. The problem is refusal to act. So the question is no longer, should we ban political dynasties? The real question is, sino ang handang bumoto laban sa sarili niyang apelyido? Another day, another Regal. POV.